So, ayun guys, part 2 lang ng previous video ko regarding reflect build for Royal Guard. So, added inputs lang to. Ayun, so na-mention ko, max HP. Mas mataas max HP mo, mas mataas yung reflect damage using Naga Shield. So, yes, mas mataas yung reflect damage mo, pero importante din na makunat yung character mo, no? Kasi kung mataas nga HP mo, malambot naman yung character mo, mauna ka pa rin mamatay sa damage ng kalaban. So, ano ba yung mga stats na kailangan mong i-priority? So, syempre, yung first is the def. So, P-def and M-def. Sa P-def, raw P-def ang kinukuha dito sa, for example, sa character ko. Equipment P-def is 9639. So, ganito pagkuha ng raw P-def. Ayan. 9639 divided by, tapos kukunin mo yung percent equipment P-def mo. Ito yun. Equipment P-def percent 61.62. So, ang formula niya is equipment P-def divided by 1 plus numerical value ng percent equipment P-def mo. So, sa character ko, 61.62. So, that's 0.6162. So, how much raw P-def is? My raw P-def is 5,963. Yun, konti na lang. Ang target ko is 6,100 para against players with ignore P-def na 6,000 value. So, ayun. Bakit raw P-def? Kung mapapansin nyo, hindi lang tank eh. Kahit mga FS raw P-def ang baseline nila. Kasi raw P-def versus ignore P-def ng kalaban yan eh. Hindi siya sa total P-def. Kahit gaano kataas yung P-def mo, total P-def, kung yung raw P-def mo is mas mababa kaysa sa ignore P-def ng kalaban, consider 0 yung excess P-def mo or yung percent P-def mo. So, baliwala din siya. Unlike na kahit piso lang yung difference, basta mas mababa yung raw P-def mo, consider as 0 yan. So, much better maitaas mo siya sa target na kalaban mo. For example, sa tier ng character mo, ang average ignore P-def nila is around 5,000 to 6,000. Yun, targetin mo yung raw P-def mo na above that. Sa tier ng character ko, 6,000. May mga nakakalaban na ako na 6,000 ignore P-def eh. So kaya yung target ko 6,100. So sa M-def naman, yung ibang mga RG, matataas na yung mga M-def na mga yan, nasa 2,000 plus na. Sa akin kasi di ko pina-priority yung M-def eh. Although kaya ko naman mag-tank ng ka-tier ko na na Warlock. Pero yun, for me, okay na muna ako dyan sa 1,800. So, PvP ward ko is 620,000 and recovery ko is 3,200. So, PvP ward, sobrang importante to, especially kung naka-nebula pad ka na itong Lepus, no? Habang may PvP ward ka, kahit kapiranggot lang yan, meron kang plus 50% damage reduction, no? So malaking bagay siya. 50% damage reduction is sobrang laki na
for tank, especially para sa atin mga tank, and even FS may lepus din yung mga yan. Next is the damage reduction. Sa akin, P damage reduction ko is 240. Walang buff to And the M damage reduction is 223. Ayan. Kapag naka-attack stance ako, $290 and $273. Kapag full buff, tingnan natin. Full buff 310 and 293 ang damage reduction ko. Tapos lastly, yung PvP damage reduction 6,100 na ako. Damage reduction ko. Tapos yan, kung mapapansin nyo sa description nito, meron siyang respective na damage reduction per difference ng damage reduction mo at ng PvP damage bonus ng kalaban. So kung yung difference is 500, ang damage reduction daw is 17.5%. So malaki din, di ba? 500 difference lang. Tapos pag 1,000 na yung difference, damage reduction is 25%. Then 2,000 at 2,000 difference, 40%. So sabi lang, pero I trust the naman I trust the source of this. Yan nga, ka 1,000, di ba? Kahit 999 yung difference niyan, 17.5% pa din daw yung damage reduction. So kung mag-aim ka ng target na PvP damage reduct mo, isakto mo na. For example, target mo 1,000 difference. Kung sa tier mo, ang average na damage bonus na nila is around 5,000. So plus 100 mo, mag-buffer ka ng another 100, 1,100 ang targeted mo. So plus 1,100 mo, 5,000 plus 1,100 is 6,100. So target mo yun, 6,100. Yeah, sa tier ko gito, kaya 6,100 yung PvP reduct ko. Di ko na muna ginagalaw yan, pina-priority ko yung PDEF, raw PDEF ko. So, okay na muna ako dyan. So, pag nakuha ko na yung raw PDEF target ko na 6,100, tsaka ako gagalawin to. So, i-adjust ko siya to 6,600 na. So, para sa mga against 5,500 PvP damage bonus. So, yun. Ganun lang yung adjustment siya. Mag-priority ka ng, for me nagpa-priority ako muna ng isang stats na gusto kong pataasin. Yun. Minsan may mga nagagalaw akong ibang stats. Pero as much as possible sa akin mabalance ko siya. Hindi sobrang baba. Mapapabaya ako ng ibang stats para lang maitaas ko yung isang stats. Ganun. Yan. For example, itong PvP reduct ko, hindi ko as much as possible, hindi ko binaba yung to 6,000. Nasa 6,000 lang siya, hindi siya bumaba less than 6,000 para mahabol ko itong raw PDEF ko. Kasi before it's around 5,500 lang yung raw PDEF ko Ngayon nasa 5,900 na. Ayun. So aside from this, idagdag ko na din yung importance ng HP shield. So kung mapapansin mo,
meron ako, yung mga items ko, puro mga may HP shield effect eh. Itong headwear ko, facewear, HP shield. Tapos ito, inihintay ko na lang tong mouthwear ko na mag plus 15 para magamit ko tong ruby gem. Tapos ano pa bang may HP shield ko? Yun, tapos meron tayong HP shield din sa skill na Shield of God. So malaking bagay yung HP shield, and malaking bagay din na meron kang malaking bagay din na mataas yung max HP mo, kasi yung HP shield mo is based on the percent max HP. So mas makapal ang HP mo, mas makapal yung shield mo. So bakit importante yung HP shield? Ito kasi yung first in line natatanggap ng damage. Kumbaga HP shield muna, then PvP ward. Ngayon yung PvP ward mo, kapag yan nabawasan, malaking bagay na may magpo-proc na HP shield ulit para makarecover uli yung PvP ward mo. Bakit? Kasi para ma-maintain mo plus 50, yung plus 50% damage reduct from Nebula. So kumbaga yung HP shield mo yung defense line mo para yung PvP ward mo ma-maintain mo. Okay, so yun. Tapos ayun, how about kapag hindi talaga kaya ng ng kunat mo yung damage ng kalaban, masakit pa rin siya. So ginagawa ko dun, uma-attack na ako. Ginagamit ko, ini-skillet ko na siya ng pinpoint attack. Bakit pinpoint attack? Normally ini-spam ko to para ma-max ko yung stack niya na 3 stack, kasi may damage reduction tong pinpoint attack, yung pierce effect niya, no? Maganda siya na i-spam mo para lagi 3 stack siya. Yan. Although hindi to naka-specify kung ilang percent yung damage reduction, pero meron siya. Mararamdaman mo naman yun, hihina yung damage na yun ng kalaban. Tapos pangalawa, nagmo-moon slasher ako. Moon slasher pang lang to, pang control, stun, may stun effect siya, tsaka yung vacuum. So with that, medyo na puputol kung ano mang attack pattern ng kalaban mo, nadidistract sila kumbaga. So yun. Tapos din ito yung last ko na decisive domain, damage reduct din to. Yun, iskillan mo na pag tapos minsan nag-Gloria Domini na din ako para yun nga, para sure na makasurvive. Kasi normally pag PvP arena naman tank test ginagawa ko, so para test ko yung kung hanggang saan yung tankiness ng Royal Guard ko, para pagdating ko sa team play, Dimension Drill or GVG, malaman ko hanggang saan tatagal ng character ko. So yun, hindi mo naman tatayuan yan sa Dimension Drill tsaka GL. Mag-skill ka. So ayun, normally tatry ko muna tayuan kung kayang i-tank, then pag hindi kinaya, tatry ko na with skill. Tapos last ko tinatry eto, yung mga may level 80 sa astral sign to, level 80. Kapag nag-switch ka sa defense stance, plus 40% HP. So ayun, sinasabay ko din to minsan. Yan, masakit siya, hindi mo mahabol yung HP mo, bumabagsak talaga agad kahit na ini-spam mo ng pinpoint attack. So
basta takbo lang, switch to defense stance, at balik din agad. Automatic yun, may heal ka. O, tapos attack ulit. Pag bumagsak ulit yung ano mo, HP mo, atras lang, switch to tapos balik ulit, yun, tapos attack ulit. Ganun lang. Para maintain mo lang HP mo. Yan. Yun lang naman. Sana nakatulong din. Okay.